Leo Lord, salamat sa ikaw, Panginoon. God, salamat sa buhay at kalakasan na meron kami, Lord. Salamat sa iyo. Pamamahal, Panginoon, sa iyong tao, O Lord. At ganito lang po kami, Panginoon. God, sasamba sa inyo, Panginoon. Tutuli sa inyo, Panginoon. God, mag-aaral ng salita, Panginoon. Thank God, sa patuloy na pagkakaroon sa amin ng kalayaan, Lord. Nagawin ang mga bagay na ito, Panginoon, para sa inyong kawalatian, para sa iyong kakayaan, Panginoon. And God, dalayan din natin sa pangito, Panginoon, na mamigay namin ang karapat-dapat na pagsamba sa inyo, karapat-dapat na pagpuri, Panginoon, na ang aming mga puso ay sa iyo lang matapot, Panginoon, ang aming mga kaisipan, Panginoon, sa inyong magdungan at hindi sa mga bagay-bagay, Lord, na nasa puso, Panginoon. God, be with us, O Lord. God, nagdaan mo ang mga puso, Panginoon, at pakunahan kami sa umagang Lord. Malaman po namin kayo, God, at salamat namin ng mga Diyos na banal na sinasamba na buhay, Panginoon, at patuloy na nagkakaman sa amin. Sa talaga namin sa mga Panginoon Jesus.
galing sa inyo, Panginoon. Salamat, O Lord, sa lahat, Panginoon. At salamat din, O Lord, sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay, O Lord, sa pagbasag sa krus, Panginoon, sa pagliligtas sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa pagbusan ng iyong dugo, Panginoon, para lang ligtas kami, O Lord, na hindi namin deserve ang lahat ng ito, Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal niyo, Panginoon, ito yung ginawa, Panginoon, sa para sa amin, O Lord, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat po, Lord, sa lahat, Panginoon. At bilang yung mga anak, Panginoon, dalangin namin, O Lord, na patuloy kami sumunod sa inyo, Panginoon. Patuloy namin sundin ang iyong kalooban, Panginoon. Patuloy namin kahit na itaas ang iyong dating ng pangalan sa inyo. Salamat po, Lord, sa inyo na takatihan. Magsampa at pasalamat sa tayong pangalan ng ating Diyos. Amen. Take some time and show church some love po. Good morning and God bless you. Good morning po. So, kumusta naman po ang lahat? Pati naman po ako mabuti. Again, welcome po sa ating church sa Calvary Frontier. And bago tayo magsimula, meron po akong mga few announcement. Same announcement. Again, ladies ministry. Meron po kayong anong oras kayo magkikita-kita dito? 1 p.m. po, mamaya dito tayo magkita-kita. Kasama ako, yes. Dito tayo magkikita-kita po, mamaya 1 p.m. yung mga alis papunta sa ladies retreat. Dito po, 1 p.m. Sa mga ladies. And then, men's prayer meeting sa Lunes o bukas Kuya Sandy tayo. Kuya Sandy. Ayun, nice. Kuya Sandy po, bukas at 7 p.m. And then we have Wednesday night fellowship. And then we have Sunday service and ladies prayer meeting. Through group chat na lang po kung saan po daw kayo sa susunod na Sabado. Lagi po daw surprise yung prayer meeting nyo. So, if you have your Bible, please turn to 2 Corinthians o pangalawang Korinto, chapter 9 po tayo, verse 1 to 5 ngayong umaga. Let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful morning na binigay niyo sa amin, pinagkaloob niyo sa bawat buhay namin. Thank you for your grace, your love, and mercy and peace. Lord, na binibigay mo, pinagkakaloob sa aming mga buhay, Panginoon. We pray and ask that open our hearts this morning, Panginoon, at yung mga salita mo yung tumimog sa bawat puso namin. Marami kaming matutunan, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi lang po matutunan, Lord, isa pang buhay namin ito bilang mga anak mo, Panginoon. So again, Lord, fill us with your Holy Spirit. Fill this place, Lord, with your Holy Spirit, from kids, toddlers, and you, Panginoon. So again, thank you so much for this opportunity that we can gather together, Lord, especially, Panginoon, to worship you and to serve you, God. Love you, Lord, we appreciate you. In Jesus' name. Amen. So, yung title po natin is Serve the Lord ngayong umagang ito. So, kung natatandaan nyo, last Sunday, it's about, again, giving. Diba? Magbibigay. So, in pangalawang Korinto, chapter 8, buong chapter 8, it's about giving. O, pagtulong. Pagtulong sa mga nangangailangan at pagtulong ng may bukal sa puso. Di ba? Hanggang sa chapter 9, ganun pa rin yung topic ni Paul. Ganun pa rin yung sinulat ni Pablo about sa mga taga-Korinto. But ngayon, it's in verse 1 ng chapter 9 to 5, it's Paul encouraging them to serve the Lord. Diba? To be ready to serve the Lord. So let's read verse 1 to 5 ngayong umagang ito.
Sapagkat, sabi ni Paul, patungkol sa paglilingkod sa mga banal, ay kinakailangan sumulat ako sa inyo. Ito ay sapagkat alam ko ang pananabik ninyo na siya kong ipinagmamalaki sa mga taga-Macedonia, na kayong mga taga-Akaya ay handa na noon pang isang taon. Excuse me. At ang inyong pagsusumigasig ay pumukaw sa marami. Sinugo ko ang mga kapatid nang hindi mawalang saysay ang aking pagmamalaki sa inyo. Patungkol sa bagay na ito, ayon sa aking sinabi, kayo ay maging handa. Baka sumama sa akin ang ilan sa mga taga-Macedonia at makita kayong hindi handa, mapapahiya kami. Sa tiyak na pagmamalaking ito, kahit nalalaman naming maaaring higit kayong mapahiya sa bagay na ito, kaya nga naisip kong kinakailangan ipamanhik sa mga kapatid na mauna na sa pagpunta sa inyo. Isinugo ko sila upang ihanda ang inyong ipinangakong pagpapala at hindi sa pilitang kaloob. Sabi niya. In New King James, he said, "Now, concerning the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you, for I know your willingness, about which I boast of you to the Macedonians. That Achaia was ready a year ago, and your zeal has stirred up the majority. Yet I have sent the brethren, lest our boasting of you shall be in vain in this respect, that as I said, you may be ready, lest if some Macedonian come with me and find you unprepared, we, not to mention you, should be ashamed of this confident boasting. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time, and prepare your generous gift beforehand, which you have previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as grudging obligation. Sabi ni Pablo. So dito, yung unang sinabi ni Pablo doon sa verse 1, sabi niya, it is superfluous for me to write to you. O kinakailangan sumulat ako sa inyo. Diba? Tinignan ko muna yung ibig sabihin, ang hirap ng superfluous na yan. Kung yung ibig sabihin. Ibig sabihin lang is kinakailangan sumulat ako sa inyo. Yun yung ibig sabihin niya. So Paul dito, really, confident naman siya sa mga taga-Korinto. Diba? Yung willingness nila na tumulong at magbigay. As we studied last Sunday and more yung mga pinag-aralan pa natin last Sunday. So Paul, nire-recognize naman niya yung generous na puso ng mga taga-Korinto. But kahit nire-recognize ni Pablo yung kabutihang puso nila, yung willingness nila ng pagbibigay, still Paul encouraged them. Diba? Ini-encourage pa rin ni Pablo itong mga taga-Korinto na magbigay, tumulong, kahit alam niya they are willing to give and to help. Alam natin na it is never a waste, diba, to encourage people sa atin bilang mga Kristiyano. Na kahit isipin natin na hindi nila kailangan yon, but still, it is kailangan ng encouragement ang bawat isa. Na kahit alam natin hindi naman niya kailangan yung encouragement. But tignan nyo dito si Pablo. Diba? Alam ni Pablo na yung mga taga-Korinto ay willing na magbigay ng bukal sa kanilang puso at tumulong. But still encourage them to continue giving. Diba? It's the same thing sa ating lahat. It is never a waste to encourage each one of us. Every day, kahit alam natin that they don't need it, but still, we want to encourage you, encourage one another to continue helping each other and look for one another. Diba? Yun yung importante. Continue preaching the Word of God sa bawat isa. Dahil ito ay napaka-importante. Both for reminding and stirring people up doon sa pagmamahal at doon sa kabutihan na ginagawa nila, which, diba, they all desire to do already. O yung gusto nilang gawin. Yes, gusto nilang tumulong, gusto nilang magbigay, but if we encourage them more, if we encourage them and push them more about kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon,
magagalak sila, lalo silang mag-boost. Diba? Mag-boost to continue to give at tumulong. Sabi in Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, I think hindi ko nalagay kasi ngayon lang to, kanina ko lang nailagay. Sabi niya, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Wala dito kasi kanina ko lang naisip o sinabi ng Panginoon sa akin. So, Hebrews 10:24. Diba? It is like katulad ni Pablo na maging ganun din tayo. Na kahit hindi kailangan ng ating kapatiran to encourage, yung encouragement na sasabihin natin, still do it. Encourage them. Diba? If you talk to someone, encourage them. Encourage hindi lang dun sa pagtulong, hindi lang dun sa pagbibigay, but encourage them in their spiritual life. Diba? Kahit alam natin na siya ay laging nag-church. Alam natin siya siyang leader sa church, siyang pastor sa church, but siya pa rin ay tao that needs encouragement. At magagalak ang isang kapatiran when maririnig niya yung isang encouragement na gagaling sa kanyang kapatiran. It's the same thing kay Pablo at sa mga taga-Korinto. And sabi ni Pablo, for I know your readiness. Sabi ni Pablo. So, yung mga taga-Korinto dito, at alam natin na sinabi, dun sa teaching natin, dun sa every Sunday, that yung commitment ng mga taga-Korinto, diba? Meron silang commitment that they will take part dun sa collection o magbibigay o tutulong sila, di ba? Yung intention nila ay tumulong was already clear dun sa mga previous chapter o chapter 8 at mga verses na ating pinag-aralan. But Paul did dito is to convince them to give more, di ba? O tumulong, di ba? Paul dito is, oo, alam niya natutulong sila. Alam ni Paul na nandun yung willingness sila, but Paul still encouraging them to help, to help more. O tumulong pa sila ng higit doon sa kanilang, mga tinutulong. Dito, Paul ay nakafocus siya on encouraging them to finish what they started. Nakapokus si Pablo dito kung sinasabi niya sa mga taga-Korinto na kung ano yung sinimulan nyo, tapusin nyo. Diba? So, yung readiness dito needed to be converted into action. So, di ba yung mga taga-Korinto, ready sila na tumulong, magbigay. But, kailangan yung readiness na yon is kailangan ma-convert into action. Hindi lang puro ready. Kailangan merong action. So, ito ay totoo sa ating lahat bilang mga tao at mga Kristiyano. Napakadali na maging ready at maging willing na gawin yung isang bagay. Diba? Then actually, nagawin ito. Nasasabihin natin, ready ako. Diba? Ready akong tumulong, ready akong gawin itong bagay na to. Pero actually, napakahirap kapag nandun ka na nagawin yun. Katulad na lang yung mga maraming tao na ini-express nila yung willingness nilang mag-exercise at mag-diet. Diba? Katulad na lang kaming mag-asawa. Yung willingness namin, talagang gusto namin mag-exercise, pero hindi namin ginagawa. Yung willingness namin, kaya ngayon, hindi ko pa alam kung gaano kataas yung treadmill. So, yung willingness namin to exercise, nandun But, hindi namin nagagawa. Pag nagagawa namin, 2 beses siguro, pero tumigil na naman. But, ganun tayo, di ba? Katulad na lang kapag New Year's Eve, o pag patapos na yung taon, magmula ngayon, next year, hindi na ako kakain ng ganito. Mag-exercise na ako. Diba? Ito yung mga pangako. Nandun yung willingness, nandun yung ready ka na gawin yun. But actually, we cannot do it. Diba? Hindi natin nagagawa.
The same is true for a Christian, sa buhay ng isang Kristiyano, o a Christian service. Maybe maraming believers, a Christian willing to help. Marami, di ba, na gustong tumulong. But perhaps, hindi nila alam kung saan sila mag-i-start. Or hindi pa sila napunta doon. Di ba? Wala pa yung accelerating. Hindi nila alam saan sila mag-uumpisa. So, kailangan minsan yung mga Kristiyano o ang mga tao, di ba? Kailangan ng konting spark to get them going. Na kailangan ng konting push para gawin nila yung mga bagay. Mga malalaking churches, even our churches, sometimes we announce asking volunteers, but often hindi nag-work yun, di ba? Dahil mas nag-work yung mga bagay na if you approach someone, individuals, na pwede ka bang tumulong na gawin itong mga ganitong bagay, then sasabihin niya, ready ako, di ba? Kaysa doon sa ina-announce mo na kailangan po namin ng volunteer, sino po magbo-volunteer? No, sometimes it didn't work, but sometimes it works. Hindi ko naman sinasabing hindi nag-work. But kung titingnan natin in 100%, mas 80% mas nag-work yung approaching someone and asking na pwede ka bang tumulong, di ba? Katulad ng mga men's, di ba? When we ask them na maglilinis tayo dun sa bukirin natin doon sa harapan, magtanim tayo, they're willing, di ba? Willing sila na tumulong dun sa mga specific project. Many are willing. Ready sila all along. But kailangan nila yung gentle na push dun sa door para lamang mag-start sila. Parang yung sasakyan na kailangan itulak muna na wala ng baterya, di ba? Kailangan itulak muna para gumana, di ba? Parang ganun din tayo sometimes or many times. That a little push, kailangan a little encouragement para tayo mag-start, di ba? Mag-ignite yung mga pagtulong natin o pagsiserve natin sa ating Panginoon, di ba? Ganun din sa buhay namin. Ako, sa buhay ko. Pastor Anthony, push me. Konti-konti, hindi naman tinulak tapos napunta ka na doon sa ministry. Hindi, konti-konti, tinutulak ka niya. And then, to serve the Lord. Yeah, a little push. So it's the same thing sa atin. If someone you know na willing to serve the Lord, willing to help, willing to give yung buhay niya para sa Panginoon, maybe encourage that people. Give him a little push. Give him her a little push. Diba? Encourage, sabi nga, like I said dun sa una, a little encouragement to that person so that alam niya where to start to serve the Lord. Diba? Alam niya yung pagkatulad na lang yung kapag may race, diba? Yung line, alam niya saan mag-i-start. So the same thing in the Christian life sa atin. If you see someone who's willing to serve the Lord, just give him a little push. Or her, a little push. A little encouragement. The Word of God. Diba? And then sabi ni Paul, your zeal has stirred up most of them. Sabi niya. O yung pagkasigasig nyo. Sabi niya sa mga taga-Corinto. So yung passion dito is contagious. Alam natin na nakakahawa yung isang passion. Kunwari, meron pa isang passion. Katulad na lang yung mga youth, di ba? Yung passion nila is dati yung magaya nila yung Blackpink. Alam niyo yung Blackpink, di ba? Dahil isa sa kanila may gusto yung Blackpink. So, contagious yung lahat ng kanilang grupo ngayon gusto na yung Blackpink. Ngayon nag-ano na sila, bumaliktad na sila. Beanie daw na sila. Hindi ko alam ano yung Beanie. Alam ko lang yung kantang Beanie. Pero Beanie na daw sila. So like
balik tayo dun sa ano. So yung passion is contagious, di ba? Nakakahawa, ibig sabihin. So even the generosity ng Macedonians, kung matatandaan nyo, Paul encouraged the Corinto, yung mga taga-Corinto na Kristiyano, about yung Macedonian, di ba? Yung mga taga-Macedonia, yung kung paano sila magbigay na kahit walang-wala sila, they still give and help. Tumulong pa rin sila kahit walang-wala sila. So, yung generosity dito ng Macedonian could encourage the Corinthian and na-encourage nga yung mga taga-Corinto. And likewise, yung mga taga-Corinto, yung pagkasigasig nila o yung kasigkasigan nila for this giving project, na-inspired yung iba to take part at magbigay, diba? At tumulong at maglingkod sa Panginoon. So, being a model ay napaka-importante sa biblical concept. Yung magiging kang isang role model ay napaka-importante in a biblical concept. Katulad na lamang ng ating Panginoong Jesus. Diba? Jesus served as a model for His disciples. Naging model ang ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Anong sabi niya ni Paul in 1 Corinthians chapter 11 verse 1? Sabi niya, as Paul said, follow my example as I follow the example of Christ. Sabi niya, di ba? So, dito, ang salita ng Panginoon or the Bible often sinasabi niya that ang mga tao ay katulad ng isang tupa or sheep, or Christians are like sheep. And ang isang key at characteristic ng isang sheep o tupa is sila ay magaling at following. They are good at following. So, yung pagsunod, magaling yung mga tupa sa pagsunod. Na kung titingnan nyo, kung manonood kayo sa YouTube, isang sipol lang ng pastol, alam na nila. Diba? Susunod, kapag yung isang tupa pumunta doon sa pastol, sunod-sunod na silang pupunta doon sa sipol ng pastor nila. So, again, sheep, yung characteristic nila as a sheep, ay napakagaling nila doon sa pagsunod. Diba? Pagsunod sa kanilang mga pastor. So, it's very helpful para sa mga Kristiyano na magkaroon ng model. Diba? Showing them how to live out yung pananampalataya nila in everyday lives. So, yung model nila, yung role model nila ay isa itong nakakatulong para dun sa mga Kristiyano or young Christian na nilulook up nila itong Kristiyano na to, showing them o pinapakita ng role model na yon to live out yung pananampalataya sa kanyang araw-araw na buhay. So, but ang isang role model is not blindly follow. Na kahit mali na yung ginagawa niya, sinusundan pa rin siya, di ba? It's not like that. Or neither should sineset up nila yung role model na yun in a high pedestal. Na parang siya lang yung susundin ko, ito yung role model ko, ito yung magaling na parang tinataas nila yung role model na yun na on a pedestal. But ito yung positive example ng isang model o role model. Ito ay extremely helpful sa mga tao, sa mga Kristiyano na wala pang experience in how to apply yung salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Diba? Yun yung kailangan nila. A role model in a Christian life. Dahil young Christians, hindi pa nila alam how to apply yung salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Diba? So kailangan nila ng tao na maglilid sa kanila. Katulad ni Paul na sinabi niya in 1 Corinthians 11:1, sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Diba? So if the role model is following Christ, then follow Him. Diba? Dahil alam natin na siya ay lingkod ng ating Panginoon. Example na lamang, ang isang young couple na bagong kasal, diba? Na may look to a more Christian couple for guidance on marriage. O yung magkasintahan pala. Magkasintahan
na bago-baguhan pa lang na nagiging Kristiyano. And they look up doon sa mga mature Christian couple na for guidance sa mga marriages o sa marriage nila, di ba? Or yung mga young parents can gain a lot ng karunungan or wisdom from observing dun sa godly family. At mayroong mga matatandang anak na bilang mga Kristiyano, di ba? Yun yung mga role model. At in this passage, setting an example ng generosity can both inspire yung iba and how na ipakita nila o tayo, ipakita natin how to be wise, maging stewards ng mga resources one has been entrusted sa bawat buhay natin. Di ba? Sabi, dito yung example dito in Exodus 36:3-7, makikita natin that yung pagtulong at yung pagiging role model is contagious. Di ba? Tingnan natin in Exodus chapter 36, verse 3-7, sabi niya, "And the people continued to bring free will offerings, morning after morning. So all the skilled workers who were doing all the work on the sanctuary left what they were doing and said to Moses, 'The people are bringing more than enough for doing the work the Lord commanded to be done.' Then Moses gave an order and they sent this word throughout the camp, 'No man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary.' And so the people were restrained from bringing more because what they already had has more than enough to do all the work." Sabi dito. So, ang isang example of a positive influence is the free will offering for the tabernacle. Yung free will offering sa tabernacle in the Old Testament. So, dito, yung mga tao, kung titignan natin sa kwento dito sa Exodus 36, yung mga tao ay motivated sila para magbigay at tumulong. So much na tinulong nila brought Moses finally na kailangan i-command ni Moses yung mga tao na tumigil na kayo, stop na, diba? Pero nandun yung pagkasigasig nila, yung zeal nila increased dahil dun sa positive example. Dahil nakita nila yung mga tao, yung kapitbahay nila na nagdadala ng mga gift. So kami din, we want to take part sa pagbibigay at pagtulong, di ba? It's the same thing sa buhay natin. Kapag nakikita natin yung mga role model natin, nakikita natin yung mga kapatiran natin na tumutulong, nagbibigay, naglilingkod sa Panginoon, we are motivated to na maglingkod at tumulong. It's contagious, sabi nga, nakakahawa, katulad dito ng kwento. Dahil nakita lamang ng mga Israelita yung mga kapwa Israelita nila na tumutulong, kami rin tutulong. So, Moses, kailangan niyang sabihin na, okay na, sapat na yung pagtulong nyo. Kailangan niyang pahintuin yung pagtulong dahil nakita nila at nahawa na sila dun sa mga pagtulong na ginagawa ng mga kapatiran nila o mga Israelita. So dito makikita natin na yung mga tao, yung mga Kristiyano were united. There was a positive natural action effect. Diba? Yung natural na effect na nakita nila at sila mismo ay nagkusa na tumulong. So kung tatanungin natin yung mga kaibigan natin, mga kapwa Kristiyano natin, ano yung ginagawa mo ngayon na talagang masigasig ka? Diba? Ano ba yung isasagot nila? Sa sports? Sa shopping? Sa investment? Sa politics? Diba? Kung tatanungin natin yung ating mga sarili, ano ba yung sa buhay natin na masigasig tayo ngayon? Ano ba yun? Mga investment ba yan? Mga sports ba yan? Mga shopping ba yan? Mga politics ba yan? Na sa buhay natin ngayon ay masigasig tayong ginagawa yung mga bagay na yun. Let us ask God as a Christian na bigyan tayo ng puso na masigasig para sa Kanya. A puso na maglingkod para sa Kanya. Mamuhay tayo itong buhay na to in such a way that people, yung mga tao na nakapalibot sa atin
alam nila na tayo ay masigasig saan? Hindi sa sports, hindi sa politics, hindi sa investment, kundi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yun yung kailangan natin as a Christian, is to be zealous to serve the Lord. O maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ni Paul dito, as he continues, I'm sending the brothers so that our boasting about you may not prove empty. So Paul, na kinailangan niyang sabihin sa mga iba yung commitment ng mga taga-Corinto to take part dun sa mga collection o dun sa pagtulong na ginagawa nila. At least, dun sa mga team ni Paul know about itong collection na to. But probably, maraming churches na yung nakakaalam dun sa pagtulong na ginawa ng mga taga-Corinto. So, possibly just Paul told the church ng mga taga-Corinto about yung Macedonian generosity, yung pagtulong ng taga-Macedonia. He shared with other churches about the Corinthians' readiness to na tumulong o magbigay, di ba? So, bakit sinabi ni Paul yun? Bakit sinabi ni Pablo ito sa mga taga-Corinto? Di ba? Dahil nakakahiya kay Pablo at sa mga taga-Corinto kung yung mga kapatiran ay pumunta sa Corinto collecting yung gift na sinasabi ni Paul, but wala naman pala at nagbago yung isip ng mga taga-Corinto, di ba? Nakakahiya. Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, di ba, na sinabi ko sa mga Macedonia, sa mga ibang churches, na yung willingness mo na magbigay. Na ready na yung pagtulong mo. Dahil pupunta yung mga tao dyan, o even the Macedonians, sabi ni Pablo, to collect yung mga pagtulong nyo. Diba? So nakakahiya kung pupunta doon yung mga kapatiran at wala naman pala silang i-collect ng mga gift o pagtulong na galing sa mga taga-Corinto. O nagbago pala yung kaisipan nila. Pero once again, yung main point dito, that they should finish what they started. Yun yung pinaka sinasabi ni Pablo sa mga taga-Corinto na kailangan tapusin nyo kung ano yung nasimulan nyo. Huwag kayong magbago ng isip, huwag kayong umurong, umatras, o mag-quit. But tapusin nyo kung ano yung nasimulan nyo. Dito, Paul was more than willing na tumulong. Diba? Tumulong sa kanila to keep them accountable na gawin ito para sa kanilang sariling kabutihan sa mga taga-Corinto. So yung application dito na alam natin, probably meron tayong kilala, someone na minsan they start things and then dun sa kalagitnaan ina-abandon nila yung mga ginagawa nila. Maybe ministry, maybe exercise, maybe diet, di ba? There's a lot of things that they start, but in the middle, they quit. So, ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin as an application to this, what Paul is saying sa mga taga-Corinto? God, ang Panginoon, gusto niya as a Christian, tayo ay maging reliable sa lahat ng bagay. Sa mga maliliit na bagay, as well, doon sa mga malalaking bagay. Bilang isang Kristiyano, kailangan maging reliable tayo. Na kung ano yung nasimulan natin, dapat kailangan natin tapusin. Bilang mga Kristiyano. Well, ano naman, given naman doon sa exercise at pag-diet, minsan mahirap. But in a Christian life, di ba, as we promise to the Lord, Lord, I will serve you, then finish what you started. Di ba? Tapusin natin kung ano yung sinabi natin sa Panginoon. Lord, tutulungan ko itong tao na to. Then do it. Lord, maglilingkod ako sa inyo. Paglilingkuran kita. Then gawin natin. At huwag tayong sumuko at mag-quit in the middle. Diba? Minsan kasi in the middle, mayroong mga kapagsubukan na dumating. Then we quit. Lord, di na ako tutulong. Lord, di na ako maglilingkod. Diba? God, again, wants us to be a reliable Christians.
Doon sa mga maliliit na bagay, again, as well, doon sa mga malalaking bagay sa buhay natin. Dahil being reliable, ibig sabihin, keeping our word and finishing what we start sa buhay natin. Part of that is counting yung cost at the beginning. Bago tayo mag-start, bago natin umpisahan yung isang bagay, tignan muna natin yung cost doon sa unahan. Ano ba yung cost nito? Ano ba yung kailangan kong i-give up? Ano ba yung magpagdadaanan ko if I started this promise sa ating Panginoon to serve Him? Diba? Count the cost at the beginning. Only commit to doing something kung tayo ay sure sa ating Panginoon. Commit to doing something kung sure tayo na God is calling us na gawin natin yung bagay na yun. Kung sigurado na tayo na dito ako tinatawag ng Panginoon na paglingkurin siya. Dito ako tinatawag ng Panginoon. Kaya ako nandito because God called me. And then you count the cost. Then sure ka na to serve the Lord. Then persevere. Magpatuloy tayo. So again, ano yung isang area of service natin sa Panginoon that is now unfinished? Hindi natin natapos. Tanungin natin yung bawat sarili natin. As Paul is telling to the Corinthians to finish what you started. So now, the Lord is telling us this morning, ano yung area of service na yan sa buhay natin that God, na pinagsinabi natin, paglingkuran natin ng Panginoon, but is unfinished. That we, as a Christian, can move forward this week. Diba? Ano ba yung next step na gagawin natin? What is the next step we can take? Kung meron man, ask the Lord to strengthen us. Diba? Nabigyan ka ng kalakasan para ipagpatuloy mo yung unfinished na paglilingkod mo sa Panginoon. That it may be ready as a willing gift, not as an exaction, sabi niya dito, as he continues. Sabi niya, that it may be ready as a willing gift, not as an exaction. Sa Tagalog, sabi niya, isinubo ko sila upang ihanda ang inyong ipinangakong pagpapala at hindi sapilitang kaloob, sabi ni Pablo. So again, Paul was not requiring or demanding itong pagtulong na to sa kanila. Hindi ito katulad ng isang tax na sinabi ko noon. At ito ay hindi pilit at pinoforce sa isang tao ang pagtulong at paglingkod sa Panginoon. Diba? Hindi ko po nire-require sa inyo na maglingkod sa Panginoon. O dinidemand sa inyo na maglingkod sa Panginoon. Hindi ko rin dinidemand sa inyo na tumulong kayo at magbigay. Hindi ito tax. Hindi ko to pinipilit sa inyo at ang ng Panginoon. It was to be willing gift. Katulad ng free will offering of the Old Testament na ginagawa ng mga Israelita. Yung free will offering ay completely voluntary. Voluntary na binibigay nila. The peace offering na fell dun sa category ang isang Israelita may have felt yung napaka-grateful niya. Nagpapasalamat siya for God's blessing sa kanyang buhay. So anong gagawin niya? He will offer a peace offering, a free will offering sa ating Panginoon. Voluntary. Hindi pinilit, hindi sinabi sa kanya, but voluntary binibigay niya dahil naramdaman niya yung pagmamahal ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon sa buhay niya. So, magsasacrifice siya, magbibigay siya ng free will offering sa Panginoon para i-express niya yung gratitude niya. At anytime he could take an offering dun sa temple, diba? Magbibigay siya ng offering
dun sa temple. Ito ay isang regalo. A response to God's love sa buhay ng tao yun. Yung regalo na nanggagaling sa puso are the most precious. Diba? Yun yung pinaka-precious. Katulad na lamang sa atin, kapag bibili tayo ng regalo, kapag ito ay pilit, bibigyan ko ba ng regalo si ganyan? Diba? Ay, huwag ko na. Pero napipilitan ka lamang, diba? Hindi yung precious, hindi mo masasabing precious yung regalo na yan kasi napipilitan ka lamang. Kapag nalaman pa nung bibigyan mo na napilitan ka lamang na bigyan mo siya ng regalo, mas hindi niya papahalagan yung regalo mo dahil alam niya, pilit lang yung regalo mo. Di ba? Pero, kung alam mo na, ay, makikita mo yung, kunyari, yung asawa mo, makikita mo siya, bibilin ko ng ganito siya ng birthday niya. Diba? Magagalak ka, diba? Magagalak ka dahil alam mo yung regalong na yun ay nagmula sa puso niya. Diba? At kung malaman nung taong pinagbigyan mo na yung binili mong regalo na yun ay precious sa'yo, mas precious doon, mas mahalaga, mas papahalagan ng taong yun yung regalo mo na ibibigay mo doon sa tao na yun. Diba? It's the same thing to the Lord. Diba? Kung ito'y nanggagaling sa puso at ino-offer natin sa Panginoon as a free will sa ating Panginoon. Dahil nakita natin yung blessing ng Panginoon sa buhay natin. Yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Then we are voluntarily giving our life to serve Him. Diba? Mas nakakalugod sa ating Panginoon. Yung mga regalong yon o gift na binigay natin in love ay will be treasured. Diba? Iti-treasure. Hindi lang nung pinagbigyan mo, but if you give our life to the Lord, our service to the Lord, God will treasure it. Diba? Iti-treasure ng Panginoon. God gave His only Son. His own Son voluntarily. Diba? He was not required to do so. Pero binigay niya yung buhay niya. Voluntarily. Jesus also gave His own life of His own accord. Hindi siya pinili. Diba? Sabi in John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So, ito yung pinaka-root ng isang Kristiyanong pamumuhay. Yung paniniwala natin, our belief is not merely a religion. Hindi po relihiyon yung ating paniniwala. Our belief is not merely religion. Hindi po set ng mga mararaming rules. Ano po yung ating paniniwala? Ano po yung belief natin? Ano yung paniniwala natin? Ito yung parang ugat ng ating Christian life. It's not a religion, it's not set of rules, it's a relationship sa ating Panginoon. Yun yung ating paniniwala. Yung ating Christian na pamumuhay. Yun yung ugat, root of our Christian life. It's a relationship sa ating Panginoon. It's not rules, it's not religion. It's a relationship to the Lord. God, o God's love, at yung sacrifice niya should motivate us to respond in like manner sa buhay natin. To serve Him, to give our life to Him. Diba? Hindi niya tayo ang Panginoon, hindi niya tayo pinrogram lahat na parang mga robot. Na tatayo sa umaga, gigising, sasabihin, I love you, Lord. And then, how meaningful is that? Na parang robot tayo na everyday na lamang, I love you, Lord. Pinatatayo ko na, pagising na naman, I love you, Lord. Parang robot, di ba? Hindi tayo ginawa ng Panginoon na nakaprogram na gano'n. Di ba? Binigyan niya tayo ng will. He gave us a will. He gave us a choices sa buhay natin. From the beginning pa lamang as we study nung Wednesday night, He gave people a choice even in the Garden of Eden. Kay Adam and Eve, binigyan niya ng choice si Adam and Eve. To choose is the same thing sa atin. From the beginning
meron tayong free will. He gave us choices. If then, tayo willingly, in response dun sa kanyang kabutiang loob sa buhay natin, dun sa kanyang grace, give to Him, it is worship. When willingly, mag-response tayo sa Kanya, dun sa grace niya, nabigay natin yung buhay natin sa Kanya, napaglingkuran natin siya, tumulong at magbigay. That's serving the Lord. That's for the Lord, for Him, it is worship sa Kanya. So sacrificing yung sarili natin for others is a true worship. Yun ang totoong paglilingkod at pag-worship sa Panginoon, is sacrificing ourselves for others. Sabi sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So ano yung application sa atin lang? Nararamdaman ba natin sa buhay natin when we're going to church, when we're reading yung Bible natin, when we praying, or yung pagbibigay, pagtulong, paglilingkod natin sa Panginoon, dahil ba sinasabi lang sa atin, dahil dinidiman lang sa atin? Napipilitan lang ba tayo? Or unwilling ba tayo? O ayaw naman talaga natin na maglingkod sa Panginoon? Ganun ba yung nararamdaman natin? If so, one thing that Paul encourages, come back to the cross. Remember kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Mag-meditate tayo. What that means para sa ating buhay. For your life. Ano yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay nyo, sa buhay ko. Meditate on that. And what the Lord means sa buhay natin. So as we come back to the cross, pag bumalik tayo sa ating Panginoon, yung puso natin should warm. And you should experience yung renewing from the inside out. Na may express natin yung greater desire natin for the things of God. Hindi as a ritual, but because of your love o yung pagmamahal natin sa Kanya. Diba? Again, serve the Lord. Serve the Lord ng buong puso natin. Ask the Lord. Meditate. Tanungin natin ang Panginoon. You know, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? I'm going to serve you. But like I said, bago ka mag-start, count the cost. Make sure that God is calling you to serve. Kapag nalaman mo na pagtanto mo na sa buhay mo, puso mo, that this is God's calling me to serve, o paglingkuran siya, kahit doon sa maliit na bagay at sa malaking bagay, then persevere. Magpatuloy kang paglingkuran mo ang Panginoon. Huwag kang matakot, because where God leads you, He provides. Diba? Where God guides, He provides. Remember that. So, Paul encouraging the Corinthian Christians to finish what they started. It's the same thing to us. Finish what we started. We're serving the Lord right now. Finish it until the end, until the Lord comes back. Let's pray. Panginoon, salamat for this wonderful message that you gave us. Lord, pray that you give us the strength to continue, Lord. Lord, huwag po kaming sumuko in the midst. Kung meron po kaming mga trials sa buhay namin, kapag sumuwan na pinagdaraanan, Panginoon, I pray na tulungan niyo po kami, hindi po kami mag-quit, Panginoon, in serving you, God. But in this trial sa buhay namin, lalo kami maging matatag at magpatuloy na paglingkuran ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon, for encouraging us. Salamat sa iyong mga salita na lagi nandyan, Lord, to guide us, Lord, sa buhay namin bilang mga Kristiyano. Salamat, Panginoon, na gabay mo po kami sa buong maghapon na to. At salamat, Panginoon, sa iyong
love and grace na always there for us, God. As we go in separate ways, Lord, I pray na ikaw yung bumabay ang protect sa amin. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.